Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rio. Walang eksaktong taon, 1960 hanggang 1970. Antique. Mahirap man ang naging buhay ni Rio. Hindi siya nagangad na maging sobrang yaman. Simula pagkabata, mas itinatak ng kanyang mga magulang sa isipan niya na mas mabuti nang maging mahirap na masaya kaysa sa maging mayaman na walang kaligayahan sa puso. Sa kadahilanang ito, nakontento na si Rio sa kanilang buhay at sapat na sa kanya ang makitang palagi silang magkakasamang magpamilya. Dahil marami ang kanilang niyog, isa sa naging hanap buhay nila ay ang pagkuha ng tuba. May koprahan din sila, pero dahil hindi pa gaanong patok ang kopra sa kanilang kapanahunan, hindi nila ito gaanong napagkakakitaan. Mabuti na lang at binatilyo na rin siya, kaya nakakatulong na siya sa kanyang ama sa mga gawain nila sa naturang nyugan. Isang araw, habang nag-aagahan si Rio, may kumatok sa kanilang pintuan. Nagtaka ang kanyang ama, kaya inutusan siya nitong alamin kung sino yun. Wala namang pagdadalawang isip na binuksan niya yun at nagulat siya nang makita ang isang lalaking medyo may katandaan na. May mahabang balbas ito at punit-punit na damit. Nakaramdam naman ng kakaibang kilabot si Rio, pero tinanong pa rin niya ang lalaki kung ano ang kanyang kailangan. Nang mga panahong yun, hindi na niya namalayang nakatayo na pala sa likuran niya ang kanyang ama. Nagulat pa si Rio nang tawaging kuya ng kanyang tatay ang lalaking nakatayo sa tapat ng kanilang pintuan. Pinapasok nila at pinaupo yun. Napag-alaman din ni Rio na nakatatandang kapatid pala ng kanyang ama ang lalaki at nagngangalang Baloy. Alam mo, halos 20 taon kaming hindi nagkita nitong tiyuhin mo. Kung hindi ko nga lang natingnan ng mabuti ang hubog ng kanyang muka, baka hindi ko pa siya kaagad nakilala eh. Napatawa naman ng bahagya ang tiyo Baloy ni Rio. Ipiniliwanag nito kung bakit siya nawala at nalaman nila na naging isa pala itong ermitanyo. Maraming kaguluhang nagaganap sa bundok. May mga rebelde roon at may mga taong mapang-abuso sa kalikasan. Naisipan kong bumaba na lang at hanapin ang inyong bahay. Ayoko nang maging ermitanyo. Nakakapagod at nakakalungkot. Sinabi naman ng tatay ni Rio na natural lang yun. Dagdag pa niya, bukas ang kanilang tahanan para sa kanya. May nyugan kami, Kuya Baloy. Kung gusto mo, tumulong ka na lang dito at ako na mismong magpapasweldo sa'yo. Natuwa naman ang tiyuhin ni Rio at hindi na tumanggi pa. Magmula noon, doon na tumira sa kanila ang tiyo Baloy niya. Dahil walang mga kalaro si Rio, madalas ay sumasama siya sa kanyang tiyuhin. Naaaliw kasi siya sa mga kwentong kababalaghan nito. Lalo na ang patungkol sa mga aswang na minsang sumugod sa tribo ng mga katutubong nakatira sa gitna ng probinsya nila at ng kanilang kalapit na lalawigan. Mabuti na lang talaga. Nagkataon na nagising ako at naramdaman ko ang pagsugod ng mga aswang. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang may inilabas ang kanyang tiyo Baloy mula sa supot na nakahabak sa bewang niya. Napatitig naman doon si Rio at napamulagat ang mga mata niya nang makita niya ang medalyong Tres Pico na ang nakaukit ay San Benito.
ipagkakaloob ko ito sa iyo para may proteksyon ka rin. Pangkalahatan ng bisa nito at sigurado kong hindi ka madaling masusupil ng mga masasamang elemento hanggat suot mo ito. Nagtaka pa si Rio kung bakit siya binigyan ng kanyang tiyuhin ng medalyon. Pero nagpasalamat na lang siya at tinanggap ang 3 pikong San Benito. Ingatan mo yan. Darating ang araw at magagamit mo ang agimat mo. Marami ang mga masasamang nilalang na nagkalat at kadalasan nagkukunwari lang silang mga mabubuti. Huwag po kayong mag-alala, tiyo. Aalagaan ko po ang 3 pikong ito. Nagpasalamat naman ang kanyang tiyo Baloy sa kanya. Sinabi rin nito na ibibigay niya kay Rio ang mga lihim na orasyon ng medalyon. Kasama na ang mga katagang pinagkaisahan ng 7 krus ng San Benito at ng 4 na letrang A. Matapos ang kanilang usapan, binilisan nila ang paghahango ng mga nakabilad na kopra. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang ginagawa nang may mapansin si Rio na isang matandang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Kilala niya ang lahat ng tao sa kanilang nayon, kaya alam niyang dayo lang yon sa kanilang baryo. Akmang ituturo na sana niya sa kanyang tiyo Baloy ang nasabing matanda, pero biglang nawala yon. Sinabi naman ng dating ermitanyo na kailangan nilang magmatsyag sa paligid sapagkat hindi maganda ang kanyang kutob sa matandang nakita ng binatilyo. Malakas talaga ang pandaman ng matandang yon. Sigurado ako na alam niyang naipasa ko na sa iyo ang 3 pikong San Benito. Sino po bang matandang yon? Isa ba siyang engkanto? Hindi siya engkanto, Rio. Dati ko siyang kasamahan nung nag-aaral pa lang ako ng lihim na karunungan. Isang araw, nawalan kami ng balita sa kanya. Kalaunan, napag-alaman namin na naging aswang siya nung naipalunok sa kanya ang isang mutya. Bakit naman po niya nilunok? Ayon sa nalaman ko, nalinlang siya ng isang aswang na nahahanay sa mataas na uri. Hindi ko nga lang matandaan ang pangalan ng lahi nila. Pero kaya niyang magpakaaswang kahit na tirik ang araw. Napalunok ng kanyang laway si Rio. Sinubukan niyang ibalik na lang ang agimat sa kanyang tiyuhin na tinanggihan naman ng dating ermitanyo. Sinabi nito kay Rio na siya na lang ang bahalang gumawa ng paraan para mapigilan ang matandang naging aswang. Basta, huwag mong sasabihin sa mga magulang mo ang patungkol sa ating napag-usapan. Malay mo, balang araw, babalik ako rito. Ingatan mo ang medalyon mo at gamitin mo sa kabutihan. Ibibigay ko na rin sa iyo ang iba ko pang gamit na naiwan ko sa inyong bahay. Nakaramdam ng kalungkutan si Rio dahil parang nagpapaalam na ang kanyang tiyo Baloy. Napatango na lang siya at inisip na magagawa pa namang makabalik ng dating ermitanyo at magkikita pa sila ulit. Nang matapos na nila ng tuluyan ang kanilang ginagawa, umuwi na silang pareho. Dahil malapit ng dumilim, naganda na sila ng kanilang hapunan. Pagkatapos nilang kumain, nagtaka si Rio dahil lahat sila sa loob ng bahay ay nakaramdam ng antok, maliban na lang sa kanyang tiyuhin. Makaraan lang ang higit 1 oras pagkatapos nilang kumain. Lahat ng mga kasama nila sa bahay ay naglatag ng banig at nakatulog. Samantala, si Rio naman ay hindi ganong dinadalaw ng antok na parang may kumukontra sa kanyang nararamdaman. Nagulat na lang siya nang makarinig siya ng pagbukas at pagsara ng kanilang pintuan. Alam niyang ang tiyo Baloy niya yon.
Kaya sinubukan niyang silipin sa labas kung tama ang kanyang hinala. Subalit, kahit tumagal pa siya ng ilang minuto sa pagsilip sa labas, hindi na niya ito nakitang papalayo sa kanilang bahay. Kinaumagahan, nag-usisa ang kanyang ama kung saan na nagpunta ang kanyang tiyuhin. Nagkibit balikat na lang si Rio at sinabi na hindi niya alam kung saan nagtungo ang tiyo Baloy niya. Dumaan ang mga buwan at hindi na nakabalik pa ang tiyuhing ermitanyo ni Rio. Kagaya ng ipinangako nito, iningatan niya ang mga gamit na ipinagkaloob nito sa kanya. Nagsisimula na ring lumago ang kanilang koprahan, kaya mas naging abala na rin siya sa mga gawain sa niyugan nila. Isang gabi, sa hindi inaasahan ni Rio, na naginip siya ng masama patungkol sa kanyang tiyo Baloy. Nakita niyang binihag ito ng mga aswang at puno ng latay ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang lokasyon ng kanyang tiyuhin, pero may narinig siyang lagaslas ng tubig. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya na marahil natalo ang kanyang tiyuhin at dinala sa kinukutaan ng matandang aswang. Dahil sa naging panaginip niya, nabahala siya para sa kaligtasan ng kanyang tiyo Baloy. Kalaunan, halos hindi na siya makatulog sa kaiisip sa tiyo Baloy niya. Ramdam din niyang parang tinatawag siya at inuutusan ng kanyang medalyon na hanapin at iligtas ang tiyuhin niyang dating ermitanyo. Makaraan ng halos 5 beses na pagkakaroon ng panaginip, nagpasya si Rio na umalis sa kanilang bahay. Dinala niya ang talibong na iniwan sa kanya ng tiyo Baloy niya. Dahil malapit na ang kabilugan ng buwan ng gabing yun, hindi siya nahirapang baybayin ang daan. Nang maalala niya ang lagaslas ng tubig sa kanyang panaginip, nagpasya siyang puntahan ang isa sa pinakamalapit na ilog sa kanilang nayon. Sana'y tamang tinuturo sa akin ng medalyon. Sana kapag binaybay ko nga ang pampang ng ilog na to, malaman ko kung saan nagkukutang ang mga aswang na dumukot kay tiyo Baloy. Pagkarating niya sa ilog, walang takot niyang binaybay ang pampang na yun. Wala siyang naging pakialam kung mahirap ang kanyang dinadaanan, sapagkat ang mahalaga para sa kanya ay ang mahanap at mailigtas ang kanyang tiyo Baloy. Dahil naging paikot-ikot ang ilog, hindi rin naging madali para kay Rio ang pagsasagawa ng kanyang misyon. Gayunpaman, hindi siya sumuko at ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap hanggang sa hindi niya namalayang patungo na pala siya sa mas mataas na bahagi. Nagsimula nang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Uminit na rin ang suot niyang 3 pikong San Benito. Kaya nakiramdam siya sa paligid. Nang bigla na lang, may naamoy siyang malansang samyo ng hangin na may halo ng samyo ng bulok na laman. Kinutuban siyang malapit na siya sa kuta ng mga aswang. Kaya inihanda na niya ang kanyang sarili. Nung may naulinigan na siyang mga ingay, mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad. Lalo na ring lumakas ang kabog ng kanyang puso nung mas naging klaro ang ingay na naririnig niya. Kailangan kong mailigtas kaagad si tiyo Baloy. Baka kung ano pa ang gagawin sa kanya ng mga aswang. Habang naglalakad, hindi na iwasang tanungin ni Rio ang kanyang sarili kung bakit nagawang matalo ng mga aswang ang kanyang tiyuhin. Dahil sa kanyang pag-iisip, hindi niya namalaya na malapit na pala siya sa kinukutaan ng mga aswang. May nakita siyang iilang kubo roon na gawa sa kugon at pawid. Bago magpatuloy, nagmatsyag na muna siya sa paligid. Minabuti niyang umusal ng dasal
para sa poder ng kanyang sarili at sa kanyang medalyon. Nung matapos na siya sa pag-usal ng panalangin, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa iilang kabahayang nakikita niya. Mas lalo pang nag-init ang kanyang pakiramdam. Pero sinikap ni Rio ang kumalma. Nang bigla na lang, may narinig siyang ingay na parang may pinapahirapan. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya nag-ingat siya sa kanyang mga galaw. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng ingay hanggang sa makapunta siya sa magubat na parte roon. Hinalugog niya ang gubat at naging tama ang hinala niya nang marinig niya ang boses ng kanyang tiyuhin. Mas binilisan niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makita na niya ang tiyo baloy niyang nakagapos sa isang malaking puno. Bago lumapit doon, nagpalinga-linga siya sa paligid. Nang wala naman siyang nakitang aswang, patakbo niyang nilapitan ang kanyang tiyuhin. Napamulagat naman ang mga mata ng tiyo baloy niya nung malaman niyang si Rio pala ang papalapit sa kanya. Rio, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para iligtas kayo, tiyo. Hindi ka na sana nagpunta pa rito. Inilagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan. Mga aswang ang bumihag sa akin. At ilang sandali na lang, babalik ulit sila rito para pahirapan ako. Teka, paano mo nalaman na nandito ako at ito ang nangyari sa akin? Ilang gabi po akong nanaginip, tiyo. Alam ko pong uusigin ako ng aking konsensya kapag hindi ko po kayo tinulungan. Isa pa, parang tinatawag din ako at inuutusan ng medalyon na puntahan kayo rito. Habang nagkukwentuhan, kinalagan ni Rio ang kanyang tiyo baloy. Saktong pagkaputol ng nakataling baging sa tiyuhin niya, nakarinig sila ng mga yabag na papalapit. Pabulong na sinabi ng dating ermitanyo na may mga papalapit na aswang. Kaya minabuti nilang maghanap ng mapagtataguan. Mas pumasok pa sila sa gubat para hindi sila madaling mahanap ng mga nilalang. Makaraan lang ang ilang sandali, may narinig silang pag-angil at pagkaluskos na papalapit sa kanila. Magtago ka rito. Akong bahalang humarap sa mga aswang na yan. Tutulungan ko po kayo, tiyo baloy. Hindi ko papayagang matalo po nila kayo at mapatay. Wag na. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kaya kung pati ikaw ay malagay sa alanganin. Napailing na lang si Rio. Sinabi niya sa kanyang tiyo na mahina pa ito, kaya baka malagay siya sa alanganin. Hindi sumagot ang tiyo baloy niya. Sa halip, kinuha nito ang kanyang talibong. Minabuti niyang lumabas sa kanilang pinagtataguan para hintayin ang paglapit ng mga aswang sa kanya. Nandito ako! Alam ko nga kung hinahanap nyo. Lumapit kayo sa akin at nang matapos na natin to! Pagkasigaw niya, natigil ang mga angil at kaluskos na kanyang naririnig. Iginala ng ermitanyo ang kanyang paningin sa paligid, kaya ginaya na rin ni Rio ang kanyang tiyuhin. Nang bigla na lang, may naaninag siyang nakatayong mga nilalang sa hindi kalayuan. Nagbabaga ang kanilang mga mata at puno ng balahibo ang kanilang katawan. Alam ni Rio na mga aswang yon, kaya napadasal siya ng tahimik. Habang pinagmamasdan ang paglapit ng mga nilalang sa kanyang tiyuhin, umiinit ang kanyang suot na medalyon. Batid niyang pahiwatig yon na nagmumula sa kanyang agimat, kaya nag-antabay siya sa susunod na mangyayari. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Rio, inatake ng mga aswang ang kanyang tiyo baloy. Mababangis ang mga yun, kaya nag-alala siya para sa tiyuhin niya. Akmang lalabas na sana siya para tumulong, pero
biglang napalingon sa kanya ang Tiyo Baloy niya at sumenyas na tumakbo na siya para tumakas. Napailing naman si Rio. Nagpalinga-linga siya at sinubukang maghanap ng pwedeng maggamit na armas. Pero ang tanging gabrasong sanga ng puno ang kanyang nakita ron. Kahit na may pag-aalinlangan, kinuha niya yun tsaka binali. Namangha pa siya, gawa ng nabali niya ang ganong kalaking sanga gamit lang ang 2 kamay. Dahil sa pagbali niya sa sanga, nakagawa siya ng ingay. Napalingon sa kanyang kinaroroonan ang mga aswang. Halos lumundag din ang kanyang puso nung una. Pero nang maalala niyang protektado siya ng kanyang agimat, napawi ang takot na kanyang nararamdaman. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na tumakbo ka na? Hindi ka na dapat nagpunta rito eh. Pati ang sarili mo, inilagay mo sa kapahamakan. Hindi ko kayo iiwan, Tiyo Baloy. Tutulungan ko po kayo. Matatalo natin ang mga aswang na yan! Pagkasigaw ni Rio, tumakbo siya patungo sa mga aswang. Nabuhayan naman ng loob ang kanyang tiyuhin at nagpatuloy na ito sa paglaban sa mga aswang. Pagkalapit ni Rio sa kanila, buong lakas niyang pinalo ang isang aswang gamit ang hawak niyang putol na sanga. Napaungol yun at agad ding bumagsak. Nakita ng ibang aswang ang kanyang ginawa, kaya nang galaiti sila, humarap kay Rio ang 2 at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, sinugod siya ng mga ito. Nakipaglaban siya at sa tulong ng bisa ng kanyang medalyon, nailagan niya ang mga aswang na yun. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pakikipaglaban sa mga aswang nang mapansin ni Rio na may mga mabibilis na yabag na patungo sa kanila. Sinipat niya ang paligid at napalunok siya ng kanyang laway nang malaman na may iba pang aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, mas nagpursige sila sa pakikipaglaban sa unang grupo ng mga aswang hanggang sa maubos niya ang mga ito. Tiyo Baloy, mukhang mas malalakas ang mga aswang na yan kaysa nung una. Ano nang gagawin natin? Huwag kang matakot. Nandito na tayo sa sitwasyon na ito. Kaya kailangan nating harapin kung ano man ang posibleng magiging kahihinatnan nito. Ang importante, hindi tayo sumuko. Dagdag pa ng kanyang Tiyo Baloy. Usalin na niya ang poder ng pintong krus ng San Benito para mas lalo pang lumakas ang bertud ng kanyang medalyon at manalaytay ang bisa nito sa buong katawan niya. Hindi naman nagdalawang isip si Rio. Inusal niya ang nasabing poder at agad niyang naramdaman ang karagdagang pondo sa kanyang katawan. Pagkalapit ng mga aswang, sumugod agad sila kina Rio. Hindi naman nila hinayaan na malagay sila sa alanganin, kaya nilabanan nila ang mga ito ng buong tapang. Kahit na mas malakas na ang grupong yon ng mga aswang, hindi sumuko si Rio at ang kanyang Tiyo Baloy. Kalaunan, isa-isang bumagsak ang mga aswang at ang kada isa sa kanila ay siniguro ni Rio na mamatay ng tuluyan. Halos maligo na sa dugo ang magtiyuhin, pero hindi pa rin sila tumigil hanggang sa ang lahat ng mga aswang na naroroon ay nakahandusay na sa lupa at wala ng mga buhay. Halos hingal kabayo si Rio noon dahil yon ang unang beses niyang maranasan ng ganon. Namangha pa sa kanya ang kanyang tiyuhin dahil sa ipinakita nitong galing sa pakikipaglaban. Magaling ka palang makipaglaban, Rio. Mabuti na lang talaga at pinuntahan mo ako rito. Kung wala ka, sigurado na malalagay ako sa alanganin. Walang anuman, Tiyo Baloy. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan. Alam kong ito rin pong kagustuhan ng medalyon para sa akin. Mas mabuti nga ito at nang mabawasan ng mga salot sa ating lipunan. Wala nang manggugulo sa mga kanayunan.
Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang matigilan ang tiyo Baloy ni Rio. Tiningnan nito ang mga aswang na nakahandusay roon at agad na napailing. Nagtaka naman ang binata kung ano ang rason ng pag-iling ng kanyang tiyuhin. Kaya napatanong siya patungkol doon. Ang pinuno ng mga aswang. Wala siya sa mga ito, Rio. Panigurado. Kapag nalaman niyang nandito ka para iligtas ako, babalikan niya kayo. Mas maigi siguro kung mauna ka nang umuwi. Siguruhin mong ligtas ang mga mahal mo sa buhay. Hindi, Tiyo Baloy. Sabay po nating haharapin ang aswang na yun. Subukan muna nating hanapin sa paligid. Siguradong hindi pa nakakaalis yun dito. Pumayag naman ang tiyuhin ni Rio sa kanyang suhestyon. Hinanap nila sa buong paligid ang pinuno ng mga aswang na naging kalaban ng Tiyo Baloy niya. Binalikan nila ang mga kubo ng mga aswang. Sinubukan din nilang hanapin sa labas ng kuta, pero hindi nila ito mahanap. Pakiramdaman natin ang paligid. Malakas na uri ng aswang ang matandang yon kung hindi ako nagkakamali. Gumagamit lang siya ng tagabulag para hindi natin siya madaling makita. Napatango si Rio sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Nakiramdam na rin siya sa paligid habang nakahawak sa kanyang 3 pikong San Benito. Nang bigla na lang, naramdaman niyang kumislot at mas uminit pa ang kanyang medalyon. Hindi naman niya yun inilihim sa kanyang tiyuhin. Kaya bahagyang itinaas ng Tiyo Baloy niya ang hawak nitong talibong. Nandito lang siya sa paligid. Ihanda mong iyong sarili. Manalig ka sa Diyos at sa medalyon mo na kaya nating matalo ang aswang na... Biglang natigilan ang Tiyo Baloy ni Rio. Pareho nilang naramdaman ang malakas na hangin na dumaan sa kanyang gilid. Alam nila na hindi lang yun basta hangin. Kaya nag-antabay sila sa muling pagdaan nito sa kanila. Nang bigla na lang, muling dumaan ang malakas na hangin. Iilag pa sana silang dalawa, ngunit pareho silang napasigaw nang tumama ito sa kanila at pareho silang tumilapon. Dahil sa sakit ng kanyang balakang, hindi agad nakagalaw si Rio. Nagulat na lang siya nang marinig niya ang pag-ungol ng kanyang Tiyo Baloy. Sinikap niyang makopo at nang nasa ganon na siyang pwesto, nakita niyang inibabawan ng mabalahibong nilalang ang tiyuhin niya. Akong harapin mo, aswang! Huwag ang tiyuhin ko na naging bihag niyo! Lumapit ka rito! At ako ang kalabanin mo! Napalingon sa kanya ang aswang. Umangil yun, pero nasundan din ng pag-angil nung sinubukan siyang sakalin ng dating ermitanyo. Nanggalaiti ang aswang at sinubukan niyang tumayo. Nang magawa na niya ito, walang kahirap-hirap niyang binalibag ang tiyo ni Rio. Nung makita naman ng binata ang ginawa ng aswang, agad siyang napatayo. Kahit nahirap man, sinubukan niyang ipihit ang kanyang katawan para masalo ang kanyang tiyuhin. Maging ang aswang ay nagulat nang nagawa ni Rio ang kanyang binabalak. Sa halip na sa malaking puno tatama ang katawan ng kanyang Tiyo Baloy, bumagsak ito sa kanya. Dahil doon, pareho silang nabuwal sa lupa. Muling napalingon si Rio sa kanyang tiyuhin. Nung makita niyang papasugod na sa kanila ang aswang, tumayo siya at napakuyom ng kanyang kamay. Wala siyang naging pakialam kung wala siyang panlaban sa nilalang. Ang tanging nasa isipan niya ng mga sandaling yon ay ang matalo ang pinuno ng mga aswang. Sinubukan din sanang tumayo ng tiyuhin ni Rio, pero pinigilan niya ito at sinabihang magpahinga na lamang. Wala namang nagawa ang Tiyo Baloy niya kung hindi ang tumango. Mag-iingat ka, Rio. Isuko mo ang lahat sa Diyos. Isipin mong kasangkapan niya ang medalyong suot mo.
Humingi ka na rin ng basbas kay San Benito at nang tulungan ka niya sa iyong laban. Saktong pagkalingon ni Rio sa aswang, napahiyaw siya nang nasa tapat na siya nito. Sinakal siya ng nasabing nilalang tsaka ibinitin. Akmang ibabalibag na sana siya ng aswang, pero bigla ang natigilan yun at napasigaw. Nang tingnan ni Rio, napangisi siya nang makitang pinipigilan ng kanyang tiyuhin ang aswang at kinakagat ang daliri sa paa. Nang mapansin ni Rio na wala sa pokus ang aswang, tinadyakan niya ang dibdib ng nilalang. Malakas ang ginawa niyang yun, kaya nabuwal ang aswang. Dahil magkalapit ang tiyo baloy niya at ang lider ng mga aswang, naglaban silang dalawa. Sasali sana ron si Rio, pero sinita siya ng kanyang tiyuhin at sinabi na kaya na niya yun. Hindi ako matatalo ng aswang na ito. Mas mataas ang naging aral ko sa kanya at alam kong putian ang aking gabay. Tiyo Baloy, mag-iingat po kayo. Talunin niyo ang aswang na yan at nang makauwi na tayong dalawa. Napatango naman ng tiyuhin ni Rio sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang paglalaban at dahil hindi naman gusto ng tiyo baloy niya na sumali siya roon, nag-antabay na lang siya sa susunod na mangyayari. Naisip niyang kapag malagay sa alanganin ang kanyang tiyuhin, kakalabanin niya ang aswang at papatayin. Habang abala ang dalawa sa pakikipaglaban, nagpasya si Rio na ibaling na muna sa ibang bagay ang kanyang pansin. Ngunit makaraan ang ilang sandali, narinig niya ang pagtawag ng kanyang tiyuhin. Nilingon yun ni Rio at nagulat siya nang makitang iibabawan nito ang aswang. Parang ipinagmamalaki pa niyang hindi na gumagalaw. Pero nabahala si Rio nang makita niya ang malaking sugat sa tiyan ng kanyang tiyo baloy. Rio, kung hindi ko man tuluyang mapatay ang aswang na ito, ikaw na ang gagawa. Baka hindi na rin ako abutan ng pagsikat ng araw. Napailing si Rio doon. Bago siya tuluyang makalapit sa kanyang tiyuhin, nakita niya ang talibong, kaya dinampot niya yun. Saktong pagkalapit niya sa kanyang tiyo baloy, napasigaw na lang si Rio nang makita niyang dinukot ng aswang ang laman loob ng kanyang tiyo. Kitang-kita niya kung paano ngumuwi ang kanyang tiyuhin at kung paano hugutin ng nilalang ang bituka ng tiyo baloy niya. Dulot ng kanyang matinding galit, napasigaw siya at buong tapang na sumugod sa aswang. Napangisi naman ang nilalang at sinalubong nito si Rio. Nang mga sandaling yon, naging buo na ang tiwala ng binata sa Diyos, kay San Benito at maging sa kanyang medalyon. Ang tanging nasa isipan niya ay ang maipagiganti ang kanyang tiyuhin. Pagkalapit ng aswang, nagpambuno silang dalawa. Ilang beses din niyang sinubukan na tagain ang nilalang, pero maliksi ito kung gumalaw. Gayunpaman, sa halip na sumuko ay mas lalo na ring binilisan ni Rio ang kanyang kilos. Kalaunan, ilang beses niyang narinig ang aswang na umungol. Saglit din yun na natigilan at mas ginanahan ang binata nang makita niyang may mga sugat ng natamo ang aswang. Pinatay mo ang aking tiyuhin! Mamamatay ka na rin! Hindi kita mapapatawad! Patas lang tayo! Pinatay niyo rin ang mga alagad ko. Isa pa, matagal na kaming may alitan ng tiyo mo. At malas lang niya dahil nagkaroon ako ng pagkakataon para patunayan sa kanya na mas malakas ako! Nang marinig ni Rio ang sinabi ng aswang, nanginig ang buo niyang katawan. Papatayin kita! Muli siyang sumugod sa mga aswang at ilang beses pa niyang tinaga ang nilalang. Inikutan niya ito at sa hindi niya malamang dahilan, parang nawala ang aswang sa sarili. Nahimasmasan lang ang nilalang nang magawa siyang madaplisan ng talibong sa lalamunan.
Sa susunod na pagdampi ng talibong ko sa balat mo, sisiguruhin kong mamamatay ka na. Napaangil ang aswang nang wikain yon ni Rio. Humanda siya sa pag-atake, pero sa hindi inaasahan ng binata, bigla ang naging sobra ang pag-init ng kanyang medalyon. Nagulat na lang siya nang makitang napatakip na sa kanyang mga mata ang aswang habang sinasabi sa kanya na hubarin ang kanyang medalyon dahil daw nakakasilaw. Sa halip na sundin ang sinabi ng aswang, lumapit siya rito at walang pagdadalawang isip na ginilitan yun sa leeg. Nabuwal ang nilalang. Sinubukan pa nitong gumalaw, pero tuluyan na siyang pinugutan ng ulo ni Rio. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo. Hindi na sana kayo binigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Ang mga kagaya nyo ay salot lang at walang mabuting maidudulot sa lipunan. Noon din, napalingon siya sa bangkay ng kanyang tiyuhin. Hindi niya napigilan ang mapaiyak dahil sa sinapit nito. Para kahit paano ay maibisan ang kalungkutan niya, minabuti ni Rio na ilibing ng maayos ang kanyang tiyo Baloy. Nang magawa niya na yon, muli niyang binaybay ang daanan patungo sa kanilang baryo. Dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa kanyang mga magulang ang nangyari, minabuti niyang ilihim na lang ang kanyang naging karanasan. Nagawa lang niyang ikwento ang patungkol sa kanyang tiyo Baloy nang minsang nag-usap sila patungkol sa kanya. Nagulat naman ang ama ni Rio, pero nagpasalamat na rin siya sa binata dahil binigyan niya ng maayos na libing ang tiyo Baloy niya sa halip na iwan na lang doon. Hanggang sa kanyang pagtanda, ang kwento at karanasan niya kasama ang kanyang tiyo Baloy na naging ermitanyo ng mahabang panahon ay naging kaakibat na ng agimat na ibinigay nito sa kanya. Ang medalyon ng Tres Picong San Benito.